According sa pinag-aralan natin last time, hindi daw hope siya ay expectant. Nakikita raw kasi sa muka kung isang tao ay punong-puno ng pag-asa. Nakikita siya. At yun yung tinatawag na glorious anticipation nung anumang magiging sagot ng Lord no sa kanyang inaasahan. Tapos sa pag-aralan din natin, yun daw hope, nag-a-adapt. Kung paano yung love, yung faith, nag-a-adapt, ganun din daw yung hope. At nakita natin last time kung gaano kahalaga yung tinatawag na hope. Ang sabi ng ating kapatid, in times of abundance, faith can express trust in God by smiling with grateful humility. In times of loss, it will grieve, but not like people without hope. Umiiyak man tayo, nagkakaroon tayo ng problema, nawawalan ng trabaho or what, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At yun daw faith, yung hope sa kalab, talagang hand in hand, sila ay nagwo-work. Kaya sinabi sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. At nabasa ko rin yan sa Daily Bread ng mga nakaraang araw. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung source of hope. I know, meron na tayong idea kung ano ba yung source of hope, pero pag-aaralan natin sa ibang perspective. The psalmist recognized that God is the source of our hope. Wala nang iba pa. He declared, "And now, Lord, for what do I wait? My hope is in you." Psalms 39 verse 7. To understand how the Lord brings that hope into our lives, let's again read what Paul wrote to the Romans naman. Romans 15:4. Yung binasa natin last time. For whatever was written in earlier times was written for our instruction. Isa yan sa tanong kung bakit pa merong Old Testament. Bakit mahalagang pinag-aaralan din yung Old Testament? Kasi nga, nasulat siya for our instruction. So that through perseverance and encouragement of the Scriptures, we might have hope. Kasi hindi ba doon sa Old Testament natin makikita yung yung miracle, yung handiwork ng God in a very, very unique way. Una, sa Genesis nabasa natin, out of nothing, nag-create ang Lord ng something. Siya lang ang mga mayroong kapangyarihan mag-create ng something mula sa wala. Kaya nga yung word na let there be light, sa Hebrew or sa Aramaic, bara. Of course, sa Arabic kasi ganun din, bara. Pag sinabing bara, anong sabihin nun? Labas. Labas, di ba? Bara. Yun lang yun. Sa Hebrew, in a more better way, bara lamba, let's say, magkaroon ng liwanag. Ganun lang yung sinasabi. At nagkaroon ng liwanag, samantalang wala naman siyang ginamit ng mga materialis para magkaroon ng light. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. He can create something out of nothing. Simply because Diyos siya. Hindi lamang yun, sa Old Testament nga kasi makikita natin, bukod sa wonder of creation, of course, yung creation ng man, that is wonderful. Kaya nga sinabi ni David, di ba? I am fearfully and wonderfully made. Tayo yung personal na ginawa ng Lord. Tayong mga tao. Hindi tayo sinabing, let there be man. Di ba? Talagang ang Panginoon kumilos yung kamay niya. Yan. Nagkaroon siya ng personal effort para lamang likhain tayo. Hindi pumayag ang Lord na hayaan mo lang yung mga unggoy. After many, many years, magiging tao rin yan. Hindi niya hinayaan ganun. Because there's no such thing, of course. Pero talagang nilikha niya tayo sa kanyang wangis using His hand. Personal creation tayo ng Lord. Kaya nga, tayo ay nilikha sa kanyang wangis. At nung hulmahin pa tayo ng kamay ng Diyos, hiningahan pa tayo ng Lord. We became living soul na tinatawag. And of course, bukod doon, nakita natin yung mga chariots of fire na nakita ni Elijah. Nakita natin kung paano kinuha si Enoch. Diba? Nakita rin natin sa Old Testament yung si Samson. Diba? Yung klase ng power ng Lord, pinakita through Samson. Nakita rin natin sa Old Testament yung paghati niya sa Red Sea, na hanggang kalitlitang molecule, hinawi niya. Kaya dry land, yung dinaanan ng mga Israelita. The sun stands still, di ba? Ni-request ni Joshua, but we know, sumagot ang Panginoon ng oo in the first place kasi siya rin naman gusto niyang matapos ni Joshua, yung gustong tapusin ni Joshua.
Nang i-request kasi ni Joshua na tumigil ang araw sa pag-ikot para magawa niya yung dapat niyang gawin, yun din kasi ang gusto ng Lord in the first place. Naka-align yung kalooban ni Joshua sa kalooban ng Diyos. Si Joshua, sa pamagitan ng request na yon, umalign siya sa kalooban ng Diyos. Just like prayer. When we pray, hindi ang Diyos ang a-align sa gusto natin. When we pray, tayong uma-align sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, let thy will be done. In Jesus' name we pray. Nanawa, Panginoon, lahat po ng pinag-pray namin kanina, maganda man ang aming adhikain sa aming mga prayer, gayon pa man, Panginoon, let thy will be done. Kung yes, yes. Kung no, no. Kung wait, wait. It's up to you. Because your will is perfect than mine. Your design is perfect than mine. Your plan is perfect than mine, and so on and so forth. So, sa Old Testament, nakita natin yung kakaibang ginawang pagpapakita ng power ng Lord. Andiyan pa nga yung, di ba, nang mamatay si Elisha ba yun, or what? Di ba, nang ilibing siya, meron dong buto na eh. Or may bangkay, or what? Di ba, nung madikitan niya, nabuhay pa, or what? I mean, yung power ng Lord, pinakita niya through sa mga prophets din na yung langis dumami, maraming sisidlan na naglagyan, nag-ipon pa sila ng sisidlan, di ba? Kay Elisha ba 'yon? Kay Elijah or Elisha, di ba? One of those prophets. Kaya nung pagdating ng New Testament, kung tutuusin, yung pinakita ng Panginoon, yung personal lang pinakita niyang miracle. Personal miracle. Sa Old Testament, kung papansinin natin, majority ng major miracles, ginamit niya yung nature. Yung nature. Sa New Testament, syempre, ganun din. Lumakad nga ang Panginoon sa tubig eh. Di ba? Ayan. Ganyan pa man, yung karamihan sa miracle ng Panginoon, doon sa mismong tao. No? In a very personal basis. Yung tubig, ginawa niyang alak. At bukod nga doon, yung mga personal touch ng Lord. So, mahalaga raw. Kasi, ngayon, kung tatayo tayo sa panahon ni Paul, sasabihin naman natin, kaya nasulat ang Old Testament, ang New Testament, ang Biblia itself for us, for our instructions. Para meron tayong hope. Sa buhay natin ngayon at sa future. Kasi nung panahon ni Paul, ang ginagamit niyang kasulatan, Old Testament, at yung maaari, kung meron siya nababasang kasulatan na about the Lord Jesus Christ. Pero after this, na masulat na yung 66 books ng Biblia, here we are. Tayo naman na nagbabasa ng aklat, kasama mismo itong taong to na nagsabi nun. No? Yun ang ating blessed hope. Kaya nga, mahirap para sa isang tao makakita ng pag-asa, matagpuan ng pag-asa kung hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Anong pag-asa ang pinag-uusapan natin? Kung wala tayong alam. Hindi mo alam na ang Diyos pala nagpapagaling, hindi ka lalapit sa Kanya. Hindi mo alam na ang Diyos pala mabuti. Kapag nagkasala ka, hindi ka lumalapit. Kaya mahalaga yung reading ng Scripture. Kasi yung hope, dyan natin makukuha. Andyan lahat yung mga promises ng ating Panginoon na nabanggit nga nung nakaraan, 7,000 plus, right? Yung mga promises ba yan ng Lord? 31,000? Ito mo, kabisado mo ni brother. Ganun karami. Ganun karami. Ngayon, ang tanong, sa katulad sa sinabi ni Paul, but how does that give us hope? Kumbaga, specify natin. Ngayong alam na natin ang Scripture, kasi lagi tayo nag-aaral, tayo ang lagi magkakasama eh. Mga usual faces itong nakikita natin, at wala tayong ibang inaasahan later on na mag-share din ng mga pinag-aaralan natin, kundi kayo rin naman. Kasi kayo ang napasahan eh. Darating ang time, you must pass it forward. Yung tuturuan ninyo in the future, they will pass it forward. That's why. So, hindi lang tayo narito para madagdagan yung nalalaman natin, hindi lamang head knowledge, kundi para meron tayong maipasa, ma-share, maipas forward sa future generations ng mga Christian na mamarapatin ng Panginoon na alagaan natin, ipaalaga sa atin. Kasi hindi ba malinaw yung sinabi ng Panginoon through Paul, sabi doon, sino magpipreach kung wala namang sinugo, di ba? I mean, meron kasing may pattern ang Lord eh. May pattern. Bago dumating doon sa evangelism, meron munang pagtawag, meron munang paghipo, meron munang pagsugo, and so on and so forth. Meron munang mga paang lalakad in faith. Kaya nga sinabi doon sa akalat na yun, sa Corinthians, at nakinote sa Isaiah, how lovely are the feet of those who brings good news. Isa yan sa mga paborito kong mga verses sa Biblia. No? Kaya ganda ng mga paa ng mga taong nagdadala ng mabuting balita. Bakit maganda ba ang paan ng mga tao nagdadala ng masamang balita? Siyempre, hindi.
Yung mabuting balita, di ba? Oh, how lovely are the feet of those who brings good news. And of course, who brings the hope sa pamagitan ng pag-share ng Word of God. Meron ba kayong gustong idagdag muna dyan? Or anything? Kasi ganun din naman ang ginawa ng Lord sa yung dalawang Oo nga. specific. May training. And dun sa Matthew 10, yun na yung kaya tinawag silang apostle. Amen. Tama. Learner. Learner. Oo nga naman. Sabi nga sa pag-aaral natin, one of the sign na hindi ka naturing ang bonsai Christian is mahawi ka. Ayan. Mahayot. Nagagawa mo na mag-share ng Word of God. Na i-develop mo yung mga naririnig mo. Oo nga naman. Isa ka ng mga hasik, ano? Yung sa Biblia. Di ba? Nagagamit. Ang term sa Biblia, mga co-worker. Kapwa manggagawa ng Lord, di ba? Sa kanyang ubasan or pananiman or what? Ha? Mga ambassadors, mga tagapagsalita, co-workers ng Lord sa kanyang field. Di ba? Tayo yun. Wala nang iba pa. Tayo yun. So, but how does that give us hope? Again, dagdagan lang natin yan. Tama na yung mga sinabi ninyo. By reading the Word of God, doon din natin matututunan yung perseverance na tinatawag. Ano ba sa Tagalog yung perseverance? Pagpipitagan ba yun? Perseverance? Magtyaga. Di ba ang sabi ng Lord sa chapter 24 ng Matthew, and sino man magpe-persevere hanggang wakas ang siya maliligtas. Ano sa Tagalog yun? Mananatili hanggang wakas. Yun yung yung pananatili, yung perseverance na tinatawag. Di ba, sabi nga natin, isa sa mga narinig ko ng araw na naging favorite quotation ko rin, blessed are those who patiently waits for the Lord. Mga life quotations yan mga life quotes ko yan, mga life verses or what, na tamang-tama sa buhay na bawat sa atin, na blessed are those who patiently perseveres sa paghihintay sa katugunan, sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi kapag kalooban ng Lord, kahit pigilan ka ng tao, kung hindi man kalooban ng tao, kung kalooban naman ng Diyos, then, if God is with us, who can be against us? Kaya nga sila Peter, ang lakas ng loob nila sabihin, we rather please God than men. We rather obey God than men. Because they know these things. At yun din yung mga pinag-aaralan natin. Kaya nga on this planet, marami mang ayaw sa atin, marami mang born again sa atin. Ang mahalaga, kasama tayo ng Diyos. Sasabihin ko sana kasama natin ng Diyos, pero mas magandang pakinggan, kasama tayo ng Diyos. Kumbaga tayo ang sumasama sa Kanya. Di ba? Yun ang ginagawa natin through this. At natuto tayong mag-persevere. Nagtsatsaga. Yun yung pagtitiis na tinatawag. Di ba? Mahalaga yun sa buhay. Pag walang perseverance sa isang tao, ano yung pwedeng maging repercussion yun? Ano yung pwedeng niyang kalagyan or, Pabago-bago. Okay, pag walang perseverance, pabago-bago isip. Loser? Of course. Sagot na nga niya, tama na, A na eh. Biglang, hindi, B yata, B. Kasi nakita niya sa kabila, mukhang B yung sinusulat. Pabago-bago ang isip, ano pa? Loser, balisa. Yan. Ha? Walang direksyon, parang bangkang walang timon, kung saan ang agos ng tubig. No? Ano pa yan, brother? Hindi lumalago. Of course, hindi lumalago sa faith. Kasi kasi chain reaction yun eh. Kaya nga sa aklat ng James, sinabi ka agad ng Panginoon, ayoko ng pabago-bago isip para silang mga bangkang walang timon, kung saan umihip ang hangin, nandun sila. Kapag mainit ang hangin, mainit. Pag malamig ang hangin, malamig. Pag maligam-gam, maligam-gam. Ayaw ng Lord ng ganun. Di ba? At yun nga sabi naman sa Revelation, ayoko na maligam-gam kasi isusuka kita. Nakita natin yung character ng Lord, yung attitude niya patungkol sa mga bagay na ito. Talagang siya eh. Malamig. Oo. Saka kahit tayo man, ayaw natin ng ganun, di ba? Ang gusto natin, usapan. Kasi pag hindi tumupad sa usapan, isa lang yung sabihin, nagbago isip niya. Kaya nga, again, naikukwento namin minsan kadalasan, yung mga matatagal na rin sa faith, sa Pilipinas pala nagsimula, especially na wala pa nga yung mga gadgets na yan, talagang palabra de honor na kami ng mga kapatid. Palabra de honor. Hindi uso yung susunduin ka, brother, practice na tayo, brother. Hindi. Pupunta ka dun. At thinking na may palabra de honor lahat, makikita-kita kayong lahat.
Ganun lang kami nung araw. Oh, next Saturday ha, practice ulit, same time. Ganun lang kami noon, palabra de honor. Walang tawag, telepono, wala. Telepono, susulat ka pa ba naman? Siyempre, hindi na. Telegrama, wala rin yun. Palabra de honor. Yun yung mga bagay na nawawala sa mga tao nowadays. It's so easy to say yes now, mamaya magte-text sa'yo, no. Walang palabra de honor, halos, yung mga tao nowadays. Kasi hindi na sanay eh. Hindi na practice sa buhay. Unless nung araw kasi, unlike nung araw, talagang hindi, sinabi ko kasi eh, maghihintay yun doon. Pag hindi ako sumipat, kawawa naman yun. Punta ka, syempre. Punta ka. Ngayon kasi hindi ganun eh. Hindi na practice yung ganun, yung effort. Nung araw, punong-puno ng effort, kaya kailangan mo talaga ng perseverance. May perseverance. Saka yung pupuntahan talaga sa bahay, kunyari, nagkausap kunyari kami ng leader, kasi Sabado siguro wala muna tayo kasi meron tayong special something, no, unahin natin. So sabihan na lang natin mga kapatid, yun, pupuntahan sa bahay yun isa-isa. Doon darating yung mga ganong klase ng eksena. Yung mga kapatid nung araw nakabike pa nga eh. O yung leader namin sa worship team, nakabike yun. Nakabike. Pag umuulan, siyempre nakabike, nakapayong. Dumarating. Ang point ko doon, umuulan, umaaraw, nagbabike man o naglalakad, nakapayong o hindi, dumarating. Palabra de honor ang tawag doon. Yan yung mga dapat na practice ng maraming tao ngayon, hindi lamang ng mga Kristiyano siyempre, kundi ng mga tao nowadays. Kasi yan yung something na nawawala na sa panahon natin sa ngayon. Anticipated mo talaga na darating. Ayun pang isa, maaasahan mo kasi. Talagang tiwala kang meron kang darat na nangyayari. Amen. May anticipation, maganda yun. Minsan maaga ka pa pupunta para lang talagang Amen. Kami kasi ginagawa namin noon, kung merong oras ng practice, bago yung practice, nagpa-practice na kami. Merong pre-practice bago ang practice. Para pagdating ng lahat, kumpleto na, meron na kaming nakapa. No? Meron na kami mga yung kung anong key of G or key of X na ano na lahat, nakaplansya na siya or what. No? Sa kanila man yun kasi masarap yung fellowship eh. Nag-i-enjoy kasi kami sa fellowship. Saka pag sinabing alas 8 mga alas 7 nagdadatingan na yun, fellowship. No? Kumustahan, kwentuhan, yan, tugtog, inihahanda na yung mga musical instruments. Yun yung may tinatag na excitement. May excitement. Yung ko yan, diba, next Friday yung pinag-usapan nyo ngayon, Friday nyo yun, next Friday ganito susunduin ka, walang cellphone, dapat nandun ka. Oo. Magsasabi, may pasabi dapat. May pasabi. Word of mouth ng araw talaga, word of mouth. Yung nakagandahan. So, perseverance. When Paul wrote about the relationship between perseverance and hope, he was referring to the kind of patience motivated by seeking the good of others. Christ himself endured pain on behalf of others to demonstrate the heart and goodness of God. Yung magtiis ka kasama yung mga mababait na tao, madali pa yun eh. Kasi mababait sila eh. May palabra de honor, no? Kung meron ka mang pagtitiis na ini-endure for these people, kung tutusin, madali pa yun eh. Eh, paano kung hindi sila ganun? Mga pasaway actually. Kasi yun ang pinag-uusapan dito eh. Makikita natin yung perseverance, especially kapag ang kinakaharap natin, yung mga bagay na napaka-unfavorable for us. Di ba yun yung principle ni Jesus Christ? Kung ang mahal mo ay mga nagmamahal sa'yo, ano pa hinihintay mong reward, gantimpala? Nakuha mo na yung gantimpala. Kaya nga sabi ng Lord, ang mahalin mo yung mga hindi ka ibig-ibig. Di ba? Love your enemy. Then, tatanggap ka ng gantimpala mula sa langit. Nakita natin yung kaibahan ng isip talaga ni Jesus Christ. Kung ako nakikinig nun, miski ako siguro, parang, kulto yata ito eh. Mamahalin ko si Caesar, ha? Eh, hindi ba, sakop ng Rome ang Israel by that time? Pag sinabing kaaway, automatic yun, yung mga Roman conquerors. Yung mga Hapon, let's say, panahon ng Hapon kunyari, ha? Yung mga Hapon, mamahalin ko. Aba, kulto yata ito eh. Di ba, nung panahon ng Hapon, ganyan eh.
time of war, may mga, o sabi natin, may umaapi sa atin. Tapos yun yung maririnig mo, mahalin mong iyong kaaway, bless them, do not curse them. Kapag gininaw, bigay mo yung balabal mo, ha? Talagang hindi ka panipaniwala kung tutuusin eh. Pero yun ang sinabi ng Lord, kasi yun yung perfection na hinahanap ng Father sa atin. No? Kung gusto niyo maging perfect, then patawarin ninyo yung mga kasala sa inyo, and then you will be perfect. No? Patatawarin kayo and you will be perfect. Yung perfection na hinahanap sa atin ng Lord, hindi naman yung perfection sa maraming bagay, as in wala kang bahid dungis. Kung tutusin yun nga lang matuto kang magpatawad sa nagkasala sa'yo. Then you will be perfect. Hindi sinabing, as in wala ka ng kasalanan, as in dapat ganito ang gagawin mo, dinumero. Wala lahat yun wala Isa lang matuto kang magpatawad. Nakita na niyo mga kapatid, yung wala masyadong maraming criteria. Kasi yun mismo yung pinakita ng Father sa atin nga naman. Kaya tayo, papuntang langit, forgiveness, pagpapatawad sa nagawa nating kasalanan. Diba? Okay. Yung sabi talaga ni Lord, against sa human thinking, rational, sa mainstream thinking, emotion ng tao. Yung mga sinabi ni Lord. Amen. Lahat kasi tayo naging biktima ng kasalanan no? At bilang isa sa bunga ng kasalanan, yung karahasan ng tao sa kapwa-tao. At mula nung maliit kasi tayo hanggang sa lumaki tayo, nakakita tayo ng panlalamang mula sa kapwa natin tao, karahasan, pandaraya, pang-api. Kaya yung kasalanang nasa atin nawiwisikan pa nung kasalanan na iba, no? Kaya dumating sa atin yung time, it's so hard for us to believe sa mga sinasabi ng Lord. Kaya nga sabi sa Biblia, mahalaga talaga yung change of heart, yung change of mind. Talagang kailangan baguhin Kaya kailangan talaga ma-born again panganak ulit. Para bago lahat, brand new. Bagong spirito, bagong nilalang. Kasi hindi siya basta-basta matatanggal Hindi siya basta-basta matatanggal. At yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. History shows the worthiness of such perseverance. Merong kwento dito, in the late 1700s, kailan lang to, a small but growing movement to abolish slavery from the British Empire muna, bago sa US kasi, doon muna needed a voice in the British Parliament. Yung magpapalaya sa mga slaves. The abolitionists pursued a young member of Parliament named William Wilberforce. His Christian faith proved to be fertile ground for seeking freedom for all. Tama yung nilapitan nila, Kristiyano. Meron pananampalataya sa Diyos. But the path to abolish slavery did not come easily, siyempre. The abolitionists faced daunting odds. Repeatedly, Wilberforce introduced bills to abolish the slave trade, only to have those bills resoundingly defeated. No. Hindi pa niya sinasabi, no. Over time, Wilberforce and his growing team of abolitionists continued to wear down the opposition. Kasi nga, sige lang, may perseverance kasi sila Ito kasi ang tama Ito ang tama, huwag tayong titigil. Ito ang tama, itong according sa Biblia. So, unti-unti, it cost him a large part of his fortune and had a debilitating impact on his health. Nagkaroon ng bunga sa kanyang katawan, pati pera niya, naapektuhan niya. Pero ang kagandahan noon, he persevered. Dire-diretso lang siya sa pakikipaglaban para sa kalayaan nitong mga slaves na ito. Doon natin makikita yung perseverance. Ngayon, yung hintayin natin maluto yung tinola, hindi pa perseverance ang tawag doon. Kapatid, perseverance, maluluto na. Hindi dyan yung patience para maluto yun, hindi. Sa mga ganitong pagkakataon talaga natin masusukat. Yung klase ng perseverance meron tayo. When everything or everyone is against us. No? Doon natin makikita yung tunay na klase ng perseverance meron tayo. So, naubusan na siya halos ang pera, pati ang katawan niya nang hina na, but he persevered. So finally, on March 25, 1807, the king gave royal assent to the Slave Trade Act. That is after 20 years of perseverance on the part of William Wilberforce and his colleagues. Wilberforce and his friends show how perseverance can help us reach a worthy goal. The Apostle Paul saw one such goal of perseverance to be hope. Yung mga bagay na mabuti talaga mga kapatid, hindi madaling makuha. Yung bang diamond, gumanyan, diamond!
Makakakita ka na agad ng diamond. Yung ginto ba, bago maisuot para singsing, makukuha mo yung singsing na talaga. Uy, ayos to Di ba, nakita natin yung proseso? Yung mga minerals na yan, yung mga mamahaling hiyas, mga elements, bago natin na isusuot siya nagagamit, isang katerpang hirap ang inabot ng mga workers. Okay, wag na tayo lumayo, yung bigas na kinakain natin. Tayong na tagakain na lang Imagine yung mga magsasaka. Kasi hindi naman lahat may traktora na, hindi lahat high-tech na Meron pa rin mga probinsya, talagang manual ang pagsasaka nila. Nakita niyo yung kalabaw? Siyempre may tao pa rin yun, di ba? Nasa ilalim ng araw yan. Hindi lamang yun, paano kung umulan, nagkaroon ng bagyo? Mamamatay pa yung mga pananim nila. Dati kuya, kami ng nanay ko kasi, tatay ko kasi may sakit na talaga siya. Kaya hindi namin siya naranasan namin na yung paa ang gamit sa palay. Wala kang treasure. Paano yan? Didiig mo siya. Pagdidiig na tinatawag. Para humiwalay yung Humiwalay yung maganda sa Ganun pa. Kailangan magsusugat lang rin. Di parang parang ang kinis-kinis ng paa mo, brother. Kasi wala pa talagang grade 3 kami yung mag-aani. Pagdating ng mga alas 11 pa uwi na namin si tatay kasi bago kami. Kami ng nanay ko talaga yun. Yun talagang bago mo talaga maging bigas. Kung naranasan mo, gano'n talaga. Yun ang kagandahan ng yung malapit sa nature. Yung bago mo makuha, makain, matanggap yung bunga ng nature. Yung nakita mo mismo yung labor. Bago ka makakain ng kamote, bago ka makakain ng yema, nakita mo paano kahirap kumuha ng gatas. Ilang beses nila. Yun ang sabi ng bali yung lolo ko sa bali lolo pa ng tatay ko yun. Kaya sa kanya, yung kalat mo sa mesa, bawat isang, sabi niya, bawat isang butil niyan, sente mo yan. Which is true. Alam niyo, biblically, sin yung tinatawag na pagiging bulaksak ba yun? Bulaksak sa mga biyaya. Hindi po ba yung nagpakain siya ng 5,000? Tinipon yung Amen. Minsan, or kadalasan doon mo makikita yung uri rin ng tao kung paano niya iniingatan kahit kalit-liit ang biyaya na binibigay ng Lord. Doon makikita mo na anong klaseng karakter meron na isang tao. Kaya, sa atin, bilang mga Kristiyano, biblical kasi yan Hindi ba wala naman tayong pag-aari Pag-aari ng Diyos, lahat yung pinapahiram lang So, God expects for us to take care. Yung mga tinatangkilik natin nang muna rin naman sa Kanya. Saka, let's always remember, hindi laging may kanin, hindi laging may bigas, hindi laging may tinapay, hindi laging may tinola sa adobo. So, kapag ibinigay ng Panginoon, salamat sa Lord. So, bukod sa hindi tayo dapat ubos biyaya, hindi tayo bulagsak sa biyaya ng Panginoon. Masinop. Yun ang gusto ng Biblia kasi Ang Kristiyano dapat maging masinop. Kasi, way kasi yun ng pangangalaga natin, pagiging good steward natin ng mga pagpapala ng Lord. Hindi ba, good stewards tayo ng lahat ng yan? Magbigay tayo example, yung mga stewards sa aeroplano, kung bulagsak sila. May hindi ka nakain. O, di ba? O, sige po, kanin pa po, sir. Milk pa, milk. Tapos yung, kung ako na kailangan ko ng milk, wala na. Kasi bulagsak Ubos biyaya doon sa isa Di ba? So, ganun din sa atin. Ako personally, nauuri rin nakikita ko kasi nakikita natin yan, nauuri sa tao yan. Makikita mo yung uri niya, paano niyang pinapangalagaan lahat ng pagpapala na pinapadaan ng Diyos sa buhay niya. How he handle yung mga kahit kalit-litang biyaya na binibigay ng Diyos. Because one day, kung loloobin ng Lord, you will remember these things. Especially kapag dumadaan ka na sa hirap ulit. You will remember these things. Yung kasi ang mundo, di ba, kapag yung maraming pera, di ba, bili nito, bili nun. Oh, pera ba kanyo? Di ba? Tapos nung naghihirap na siya, di ba nabigyan kita ng 100, baka pwede utangin ko naman muna. Manglilimos siya ngayon. Kasi naging bulaksak siya ng araw Mayabang Again, chain reaction yan. Maraming hindi magandang bunga ang pagiging mayabang. Mayaman okay lang pero mayaman na mayabang, hindi pwedeng ganun, pangit yun. Iba naman, mayabang pero hindi naman mayaman, I don't know. Mayaman sa kayabangan, parang gano'n. Ano niya?
Mahirap na, wala pang ipagyayabang kasi mayabang ka talaga. Ganun ba? Ayan. So, ano pa ba yung makikita nating example ng relasyon ng hope saka ng relationship between hope and perseverance? Paul saw another relationship between hope and perseverance. In the same letter he wrote. And not only this, but we also exult in our tribulation. Nagsasaya tayo sa kalagitnaan ng ating mga paghihirap. Knowing that tribulation brings about, yung napag-aralan natin last time, perseverance, and perseverance, proven character, and proven character, hope. And hope does not disappoint. Yung klase ng hope na ito yung love ng God na ibinuhos niya sa ating mga puso through the Holy Spirit who was given to us. So nga naman, kung sinasabi natin ang Holy Spirit na sa atin na, then, ang isa sa bunga ng Holy Spirit sa buhay natin, hope. Kaakibat na yung perseverance, and so on and so forth, pagkakaroon ng proven character, and so on and so forth. Again, chain reaction siya. Magkakalakip ang mga bagay na ito. Taken together with Romans 15:4, this establishes an important truth. We persevere by hope to realize a worthy goal. Yet, at the same time, our perseverance produces hope. So, imagine, may hope ka na, and because of that hope, nag-persevere ka, ang bunga nun, karagdagang hope. Diba? Namumunga siya. Parang faith comes by hearing and hearing the Word of God, diba? Doon nagmumula yung pananampalataya. So, ganun din naman. Kung tayo punong-puno ng pag-asa at nagpa-persevere tayo sa kabila ng hirap na dinadanas natin ngayon, it will again produce hope. Kumbaga, sabi nga nila, di ba, love begat love. Love begets love. Hatred begets hatred. Kaya nga sabi, wag kang magtanim ng galit kasi ano aanihin mo? Galit din, di ba? Kung gusto mong, saka poot. Kung gusto mong umani ng love, maghasik ka ng love. Hindi ba 1 plus 1 lang naman yun simple arithmetic. Cause and effect. Ngayon, kung gusto natin magkaroon ng hope, madagdagan yung hope, we need hope. At yung perseverance, gamitin yung hope na nasa atin. Then, manganganak siya ng karagdagan pang hope. Kaya nga, minsan o kadalasan, makakita tayo ng mga kapatiran na alam naman natin, sayad na talaga sa kahirapan sa buhay, sa pang-aapi ng amo. Pero, you will see the smile sa kanilang mga labi. Hindi mo makikita sa muka yung nararanasan nilang kaapihan, let's say, dito sa mundong ito. At malaking chance kung Kristiyano yung taong yun because of this. Because of the Lord. Diba? Because of the Lord. Saka hindi ba, bilang Kristiyano, magandang kakitaan tayo ng pagiging punong-puno ng pag-asa kaysa naman kawalan ng pag-asa. Diba? Imagine na lang, kunyari tayong lahat dito, namumroblema na tayo, nagkakatanggalan na sa trabaho, bumababa ang whatsoever, tumataas ang mga bilihin. Tapos, pagpanik pa ng pastor, talaga naman, tumayo tayo mga kapatid. Tapos pati yung pastor, walang kapag-asa. Ay, ako. Pakikanta nga yung talagang panayang buntong hiningi no? Sa kawalan ng pag-asa. Hindi ba? Yung mga kapatirang, kawawa naman. How's yung topic about hope? Ang topic about hope? Kaya nga tayo mawalan ng pag-asa. Ay, ako. Parang yung nag-aralan namin ko yan ng Monday. Yung after kasi nung pinagbawalan sina Peter sa chapter 4 ng Acts. Pinalaya sila pero binawalan sila na pag kayong mangaral sa pamamagitan ng pangalan natin. Pero kung takot pa yung dinala niya, nilang dalawa sa mga kapatiran. Nag-iiyakan na sila. Pero ganun, ang nangyari nga, yung kalakasan, yung courage ang pinagkita nila. Kaya nagsama-sama sila. Amen. Naalala ko talaga yun. Nakakatuwa yung kwento na yun. Hindi ba meron ding eksena dyan? Kung yun yan o iba pa, meron eksena. Nung gulpin sila ng parusahan, paglabas tuwa pa eh. Di ba? Ang sasayapan nila eh. Yung kay Gamay. No? Patingin nga ng latay mo, brad. Ayos na, brother. Talagang tuwa pa sila. Na nakaranas sila ng pang-api because of the Lord. Look at that. Look at the spirit. No? Talagang amput na mo, brother. Wala akong tulog sa gawain eh. Hallelujah! You know?
Kasi nag-share ako nung nag-share dun sa Bartolina Ayaw kong tigilan ng katatanong ng mga ganun. Ay, hallelujah. Nakakatuwa yan pag binabasa niyo yung kwento na yan. Sila yung grabe ang hirap, nalagay na sa panganib ang buhay, muntik na mamatay, pero nung lumabas doon, tuwa pa. Tingnan mamalaki nila ngayon yung mga ano sinabi ni Paul, the marks of Christ in my body. Tayo kasi payabangan ng wallet, payabangan ng relo. Sila hindi, yung mga tama sa katawan Talagang nga ba ikaw, Kristyano ka? Ikaw ba talagang yung marks of Christ na sa'yo? Oh, naman, brother. Ay, saan mo nakuha yan? Sinipa ako ng guardia sa labas. Diba? Because of the Lord. Ganun sila. Hindi ba sabi nga ni Paul, alam mo mga kapatid, kung ako magmamayabang, ang dami kong pwede magmayabang. Dito sa mundong ito, yung lahat ng mga nakuha kong worldly possessions and prestige. Pero ano sinabi ni Paul? Pero hindi. Kung magmamayabang ako, sino rin pagmamayabang niya? Si Jesus Christ. At yun yung marks of Christ, mga kapatid. No? Kaya kayong lahat, Lord willing, pag nag-uwi na tayo sa Pilipinas, subukan niyo yun. Wag subukan kundi gawin ninyo, sumama kayo sa mga house to house. Yung talagang humahayo. Pumunta kayo sa Tasaday, mag-evangelize kayo doon kung gusto nyo. Iba yung idadagdag niya sa faith kasi. In a way, mararanasan mong magutom for the Lord, mauhaw for the Lord, medyo magnegra ka na naman for the Lord, kagatin ng lamok for the Lord. That's okay. Basta for the Lord, mga kapatid. Masarap ang feeling nun. Hindi lang basta, it's not just a feeling, ika nga. Kundi yung glory, yung galak, no? Sa pagsasilbi sa Panginoon. Kaya kasi nung nandito pa ako, dito ako nakaka-uwi. Sinabihan ko na yung kapatid ko doon sa Cavite. Nakakatuwa lang kasi pagdating ko doon sa bahay nung biyana ng kapatid ko, lalabas yung biyana, tatawag. May dala-dalang upuan yung mga dumadalo sa website. Galing ko sa kanya kanilang bahay. Talagang nakakaano talaga. Amen. Nakakatawa, ito yung kagandahan na meron kang pag-asa na mahirap man ang buhay, meron kang joy. Because kung ginagawa mo naman lahat para sa Lord and yet it happened, niloob ng Lord yun for our own sake din naman. Para lalo natin maipakita sa mundo yung faith, yung hope, yung perseverance na dulot ng Holy Spirit sa atin. Kaso yung ginagawa naman ng iba, nagpe-penitensya. Sinasaktan ng sarili. Mga self-imposed na mga pain. Yung marks of Christ niya, tatlo niya, Ave Maria. Pasko talaga, Pasko. Mukha talaga. Yung mukha, Ang isa pa palang naalala ko yung sa ospital. Nung na-hospital yung kapatid ko. Na, kasi doon sa isang kwarto na yun, puro mga bagong panganak, mga bata. Habang sinisiyarin ko yung kapatid ko, yung mga katabi, nakikinig kasi medyo wala kasi yung boses. Nakalabas na ako kasi outpatient na ako. Bumalik ako kasi kinausap ko yung isang nanay, isa sa parang lola na yun. Pwede po ba na panalangin ko yung mga bata? Ang sarap ng pakiramdam paglabas mo. Sige po. Tapos nung after nun, iba yung galak. Oo nga, iba. Gawa mo yung siyempre gano'n pa nun. In a very simple manner or way, di ba? Na inaipakita natin yung working ng Holy Spirit kumbaga sa buhay natin. At isa 'yon, no? Yung bagay na 'yon. So may mga pain in life na worth it. Na kailangan mo talagang pagdaanan. May mga problema sa buhay na worth it din na kinakailangan na nating pagdaanan sa buhay. At malamang kaya nangyari yun, niloob kasi ng Panginoon. At malamang it's about time for us na maipakita yung bunga ng lahat ng mga pinag-uusapan natin sa ating mga buhay. At panghuli, as such, hope is both the means of our perseverance and a byproduct of it as well as we rest in our God. Yun ang means at byproduct din naman ng tinatawag na, hindi naman kasi tayo magpe-persevere kung wala tayong hope Ba't ka magtsatsaga kung wala ka namang inaasahan? Wala ka pinanghahawakan. Sa pag-aaral sa 10 reasons. Kung wala yung resurrection, itong ginagawa natin ito. Wala. Wala. Kung walang resurrection, moro-moro itong ginagawa natin dito. Yung kaartihan lang to mga kapatid, pagsasayang ng oras. Pero maraming salamat sa Lord. Yes, merong resurrection. Para lang yung pag-aaral na ginagawa natin.
yung elementary, high school. Oo nga, no? Di ba, nagpe-persevere tayo to study hard. Oo nga Kasi naman. we are looking forward na ito yung magiging means ko para makakuha ng magandang trabaho, mabago yung buhay. Bagay. Oo nga naman. Amen. Kasi kung hindi ganun, bakit ka naman mag-aaral? Oo nga. Pwede naman pala lumaki o hindi naman. Tama. Kaya paglabas mo sa bago ka lumabas sa classroom, sabihin mo sa katabi, mag-aaral ka mamayang gabi. Alalahanin mo yung pangarap natin sa buhay. Pag wala kayong masagot bukas, ikaw sisisihin ko. Iba naman, gusto mag-artista, di ba? Bakit mo gusto mag-artista? Para maging president ako. Bakit? Ang layo eh. Gusto mag-artista para maging senador, para maging congressman, para maging president. Stepping stone. I mean, meron nangyayari kasi siya. Hindi maintindihan no? Nag-aaral ng acting kasi gusto maging president. Diba? Nangyayari nowadays. So, we can never fully understand or develop hope without trials. That's the plain truth. Without trial, hindi madedevelop ang hope. Because trials bring about the need for perseverance. At alam na natin, magkaibigan, magkapatid ang perseverance at hope. In seasons of struggle, perseverance allows us to experience the love of God in many ways or in new ways. And the hope that it produces will be deeper and greater than anything we could have gained through ease and comfort. O nga naman. Anong perseverance sinasabi niyo? Wala ka namang ginagawa dyan. Di ba? O nga naman. Kaya di ba, minsan kadalasan sa pag-aaral, nababanggit natin, bago tayo magsalita, isipin mo muna, yung bang nararanasan mo, trial, testing, o chastisement. Kasi kung tunay na Kristiyano at aral sa Biblia, you know kung ano na-experience mo. Ako, kanda hirap na naman ang buhay namin, ano ba naman to? Kasi nagkamali na naman ako sa Lord. Dapat ganun alam mo kung bakit Kasi hindi ba, meron kasing tao, yung punishment sa kanya ng Lord, ang feeling niya, tinatry lang siya ng Diyos. Sinusubok lang siya. Tinetest. Makaiba yung trial and testing sa punishment, sa chastisement. Iba yun. Kailangan wise. Kasi hindi ba, iba kasi mabilis masyado kung magsalita. At the same time, mukhang hindi niya alam ang sinasabi niya. In the first place, kaya alam ko na walang siya ng trabaho, taga-ubos lang naman siya ng kape sa opisina. Kaya nang kaltasan siya, nagalit pa siya. Tinanggal siya ngayon. Tapos sasabihin niya, trials and testing mula sa Diyos. Pwede mong tanungin yung mga kasama sa trabaho Kaso, gagawin ba natin yun? Siyempre, hindi naman tayo mga investigador. Pero may mga bagay kasi napaka-obvious naman kung bakit nangyayari sa kanya. Tapos sasabihin niya, ninarapat po ito ng Panginoon mga kapatid. Kapatid, may ginawa kang kalokohan Kaya nangyayari sa iyo yan, pinapalo ka ng Diyos. That's why. Wala naman biglang magsasalita sa harapan, palo yan! Siyempre, nakakahiya naman, hindi tama yung ganun, di ba? Sino yun? Ginagamit ng kalaban nyo, sino yun? Oo, si Pastor magsasabi. Di ba? Kulang na lang mag-ganon Pero may nangyayaring ganyan sa simbahan. Di ba yung napag-usapan natin dati? May sinasabing pastor, Sino yun? Tapos nagpipreach siya. Biglang, yeah, right? Sinano naman yun? Kasi hindi ka panipaniwala Kabalikta na sa buhay niya yung mga sabi niya. yeah. Asawa na, di ba? Di ba kinukwento ni Kuya Bien? Asawa mismo, asawa. Maniwala kayo dyan. Nakakahiya. Pero maraming salamat sa Lord. Wala pa nangyayaring ganyan dito sa simbahan natin. Hopefully, walang mangyayaring ganyan. Okay. Panghuli, next week. What we can experience kapag meron tayong perseverance. Mas pag-uusapan natin mas malalim yung perseverance. Meron ba kayong gusto idagdag? Mga experiences na habang nagsasalta kayo, merong